Praise God. Okay, magandang gabi mga kapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Welcome sa gawain ng ating Panginoon sa mga tahanan ngayon, mga sumusubaybay sa ating pagsamba ngayong pang-Miyerkules na ating gawain. Amen. Ihanda po natin ating mga puso sapagkat tayo po ay sasamba sa isang makapangyarihan at buhay na Diyos. Hallelujah. So, ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Hallelujah. At tayo po iawit na masayang awitin sa Panginoon. The joy of the Lord, I've been delivered. It's the blood. I know it was the blood. Pero bago yun, may sampang palakpakan. Purihin, bigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, O Diyos, ng luklukan ay langit, ang tungtungan ay lupa. Diyos, ang pumupuno ng kalangitan at ang kalupaan. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Tunay na walang ibang Diyos liban sa iyo. Ikaw ang banal ng Israel, ang manang banal, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong kahabagan. O Rababayen, Diriyando, Rabosyanda, fill this place, anoint your people, O God. Speak to our hearts, O God. Oh, we need your presence, O God, I pray. In Jesus' name, amen. Hallelujah. At umawit sa Panginoon, the joy of the Lord. Yes! Yes, God! The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. With the God and bring the sweet and fortune to those who are rich. For the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. With the God and bring the sweet and fortune to those who are rich. For the joy of the Lord is my strength. I've been delivered. Yes, hallelujah. By the chain of Satan, I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chain of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. It's the blood. It's the blood that sets me free. Yes, it's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. I know. It was the blood, I know it was the blood. Know it was the blood for me. One day when I was lost without a wonderful. I know it was the blood for me. Come on. Know it was the blood, I know it was the blood. Know it was the blood for me. One day when I was lost without a wonderful. Know it was the blood for me. Know it was the blood for me. Know it was the blood for me. Yes, minamang malakahan, papurihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon. Bago tayo dumako sa ating congregational prayer, isang pang-awitan natin ng Panginoon, makalangit na awitin. Come, Holy Spirit, Spirit. Yes, patuloy po natin damahin ang presensya ng Diyos. Anyayahan po natin ang banal na Espiritu. Habang inaawit po natin ang awitin ito, hallelujah. Yes, glorify, oh, magnify your mighty name. Oh, yes, we invite you to be in this place. Anoint your people, oh God, Lord, I pray. Oh,
ng Diyos po na ating pong pinaglilingkuran. At sa mga tahanan po ngayon, mga kapatiran, para kayo ay may mga kahilingan, bangkitin po ninyo sa inyong panalangin. Hindi po maiksi ang Diyos, ang kamay ng Diyos, upang hindi po tayo patagpuin ngayon pong gabi. Sama rin po natin sa prayer ang mga kasabay na gawain, ang anointing, amen, ang pagsama ng Espiritu Santo sa lahat ng gawain. Itaas natin sa Diyos ang ating pong mga pastor leader ng fellowship, mula sa Prescott, Arizona, kay Pastor Greg, Sir Lisa Mitchell, kay Pastor Wayman Mitchell, hingin po natin ang covering, ang anointing ng Panginoon, ang kanilang leadership, ingatan, samahan ng ating Panginoon. Sama rin po natin sa prayer ang ating pong national leader, Pastor Boyet, Sir Susan Cepeda ng Mandaluyong City, Pastor Emel, Sir Leda Cordero, ang assistant pastor ng Mandaluyong, hingin po natin ang covering ng anointing Panginoon. Sila po ngayong Friday ay magkaraos po ng pastors meeting, hindi po natin ang pag-iingat ng Diyos sa mga darakong mga pastor. Idalangin po natin ang pag-iingat sa kanila ng ating Panginoon. At itaas din natin sa Diyos ang ating regional leader, Pastor Ernest, Sir Elena Lante ng Lucena City. Hallelujah, idalangin po natin na patuloy silang samahan, gamitin ng Diyos sa mga pangyarihang kaparaanan. Mga pastor po na naalala po ninyo, itaas po natin, idulog po natin sila sa Diyos. Mga mahal natin sa buhay, mga kapakirang po natin, mga backslider, dalangin po natin, sila'y kilusin muli ng Panginoon, huwag silang pagpatuloy na malayo sa paglilingkod po sa Diyos. Hallelujah. Sama rin po natin sa prayer ang ating bansa, ang ating bayan, dalangin natin ang mga pinuno. Amen. Hallelujah ng ating bansa, ng ating pong bayan. Dalangin din po natin ang pangangailangan po ng gawain. Amen. Manalangin po tayo ng financial breakthrough, mga bayaran po natin sa gusali, sa tubig, sa kuryente, mga pangangailangan
araw-araw at tagpuin po ito ng Panginoon. Tayo po'y dumalangin ngayon pong gabi at pangunahan tayo ni Brother Jason Morato sa ating panalangin. Pero bago yun, minsan pang palakpakan, bigyan po natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. O purihin ka, O Diyos, na puno ng kaawaan at kahabagan ng manaming banal, Panginoong Isang Kristo, banal na Espiritu, katulad ng dati, Panginoon, nagkakaisa po kami, dinataas po namin sa iyo ang aming mga dalangin, yun at ginawa ang iyong mapagmamala at makapangyari yung kamay. Oh, hallelujah, praise God, hallelujah, glory to God, hallelujah, glory to Jesus. Diyos na banal, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, hallelujah, sa aming hapon na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, ay makakakinig kami ng iyong mga salita o aming Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, ang mga prayer request, personal request, O Lord, ng iyong mga anak, Lord, iyong ako ito, Panginoon, katagpuin, Panginoon Diyos, O God. Lord, ang mga may sakit, may karamdaman, Panginoon Diyos, O God. Lord, sila pagalingin sila, Panginoon Diyos, O God, hallelujah. Lord, ang mga kasabay din na gawain, pagpalaan mo po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon Diyos, O God. Ilagay mo nga, Panginoon Diyos, hallelujah, sa labi ng aming mga pastor, Panginoon. Hallelujah, ang gusto mong gawin sa aming buhay, Panginoon Diyos, hallelujah. Sa itong pinakamataas na papuri, pasalamat. Pangalan ni Jesus, amen. Yes, hallelujah. Praise God. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Kaway-kaway tayo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat habang inaawit po natin. Hallelujah sa Father's house. Yes, umawit tayo sa Panginoon sa Father's house. Yes, pabalita natin ang patid ko sa Panginoon. Muli, ang ating mga gawain po, linggo ng umaga, Sunday school po natin, alas 9 hanggang alas 10. Ang ating pagsambay, alas 10 hanggang alas 11:30 ng tanghali. Ang ating naman pong pagsamba sa gabi ng linggo, ang samantala po habang tayo po ay nasa tinatawag na ganitong kalagayan, ay alas 3 po ng hapon ang prayer, alas 4 naman ang pasimula hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Miyerkules naman, alas 4 ang simula natin sa prayer at alas 5 naman hanggang alas 6 ng gabi ang ating pagsamba. So yun ang ating mga pabalita. Bukas, meron po tayong gawain. Street preaching po natin sa umaga, alas 9 po yun. At sa hapon naman ay Bible study natin sa lugar ng Dacoon. So yun po yung ating mga pabalita. Corporate prayer po natin, Sabado po yun, alas 5 po hanggang alas 6 ng gabi. At Friday, ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, may prayer and fasting po tayo. At sa gabi naman, alas 9 hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado, ay meron po tayong chain prayer o overnight prayer po natin, mga anak ng Diyos. So yan po ang mga pabalita. Okay, at sa Lunes, 7, meron pong pastors meeting sa Lucena. So ipag-pray niyo po na makadako ko ang pag-iingat ng Panginoon. Okay naman na, nakakuha na tayo ng mga papeles, makakapunta na po ako. Amen, mga anak ng Diyos. So ipag-pray natin ang pabor ng Diyos maayos sa paglalakbay. So yan po ang ating mga pabalita, mga anak ng Diyos. At ngayong gabi, kung wala na po ako nakalimutan, tayo po'y darako sa ikalang bahagi ng ating pagsamba. Tayo po'y maghahandog sa Panginoon. Praise God. So yung mga nasa tahanan ngayon, kung kayo po'y sumusubaybay ngayon at minilipo po ang inyong puso, amen, pwede kayong maging kabahagi, pwede nyo po dalahin dito sa church yan, o kaya naman ay ipadala po ninyo para po sa pagsuporta po natin sa gawain po ng Panginoon. Sa Marcos chapter 6 verse 38 hanggang 44. Okay, 38. Marcos chapter 6 verse 38. Ganito po sinasabi ng Biblia. At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparon kayo at inyong tingnan. At ang mga alaman nila ay kanilang sinabi 5 at 2 isda. Ang Panginoon ay narito ngayon. Sabi doon, pagdadapit hapon na, kailangan ng kumain. Maraming mga tao. Tinanong ng Panginoon kung ilang tinapay ang mayroon. At sinabi ng mga alagad, 5 lamang po at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda. Sa 39,
Iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat sa nagpulot-pulotong sa ibabaw ng damong sariwa. Ibig sabihin, grupo-grupo. At sila'y nagsiupong hanay-hanay na nagtig-100 at tig-50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala. Pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga lagad upang ihain nila sa kanila. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat at nakabusog at kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno na tinapay at mga isda naman. At nagsikain ang tinapay ay 5,000 lalaki. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. God is a God of multiplication. Amen ba, mga anak na Diyos? Ang Diyos ay Diyos ng pagpaparami. At ito nakita natin, ang sabi ng Biblia, unang-una na nakita natin, hallelujah, ang pagpapasalamat mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah, yan po ay may tinatawag na tawag dito, ganti ang Diyos. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia, nang tanggapin ng Panginoon ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit. Pag binasa ko sa ibang synopsis ng Gospel, amen, ang sabi po doon, nagpasalamat ang Panginoon. Amen? Pinagpasalamat niya at ang sabi doon, pinagpala niya at ang sabi po doon, dumami ang tinapay. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, ngayong gabi, hallelujah, ako naniniwala, amen, mga anak ng Diyos, ang Diyos, nasa Kanya ang pagpaparami. Nasa Kanya ang mga pagpapala. Hindi pa ako prosperity gospel preacher, pero ako po'y naniniwala, amen, ngayong gabi na ang Diyos po ay Diyos ng pagpapala. Amen ba mga anak ng Diyos? Amen. Hindi ko po yung sinabi dahil gusto ko kayo ay mahamon, kundi sinasabi ko ito dahil ito ang sinasabi ng Diyos. Ng Diyos po ay Diyos ng pagpapala. Kaya kung gusto mong pagpalain ka, mga anak ng Diyos, unang-una, magpasalamat ka sa Diyos. Pangalawa, paano mo maipapakita ang pagpapasalamat sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, may nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Ngayong gabi, malibang may ibigay tayo, may ihandog tayo sa Diyos. Amen. Hindi mabubuksan ang kalangitan. Amen ba mga anak ng Diyos? Sapagkat kung papasinin mo sa banal na kasulatan, every time na kapag ang isang taong mananampalataya, nariyan si David, nariyan si Elias, nariyan si Abraham, mga halimbawa sa Biblia, sila'y kinatatagpo ng Diyos, binubuksan ng Diyos ang langit dahil sila muling nag-ahandog. Amen ba mga anak ng Diyos? Kaya huwag tayong magtaka ngayong gabi kung bakit walang pagpaparaming nagagawa ang Diyos ay dahil marahil, amen, hindi tayo marunong magpasalamat at yung pagpapasalamat natin hindi natin pinapakita sa tinatawag na pagkakandog sa Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, amen, ako naniniwala ang Diyos ay Diyos ng pagpaparami. Kaya walang imposible sa Kanya. Kung tayo may pangangailangan, kaya itong patagpuin ng Diyos. Pero ang tanong, yung bang pangangailangan ngayon ay kaya mong ibigay? Amen? Ang sabi dito, may pangangailangan, maraming pakakainin. 5 tinapay ang mayroon. Ang sabi ng ibang gospel, amen, pag binasa natin, yung isang bata ay nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. At dahil doon sa bigay ng batang ito, ang sabi ko doon, 5,000 lalaki ang kumain. Pwera pa ang mga babae at mga bata. Grabe ang malat ng Diyos. Kaya ngayong gabi, bakit hindi natin subukan? Una, pagpapasalamat natin sa Diyos. Pangalawa, ito'y pananampalataya natin, ang Diyos natin ang provider natin. Pangatlo, amen, ay sasabihin sa iyo, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kaya kung babasahin mo, amen, itong binasa natin, sabi ng Biblia, pinulot yung mga nasuprang tinapay, 12 bakol. Sa palagay mo kaya, kanino kaya ibibigay yung 12 bakol? Siyempre, doon sa nagbigay. Dahil yung hindi nagbigay, hindi naman bibigyan. Ba't ba bibigyan yung ano? Diba? Amen? Hallelujah! Hindi sa mga alagad, 12 bakol, hindi yun para sa mga alagad. Sabi ng mga komentarista, ito yung para sa bata. Dahil yung bata ang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. So yung 12 bakol, ito ang naging kapalit ng kanyang ibinigay. Amen? Dahil sabi ng Biblia, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaakaw. Amen? Kaya tayo ko'y magbibigay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So ngayong gabi, tayo ko'y magandog at ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya tawagan mo si Brother Jason para tayo pangunahan sa panalangin.
Banal o Diyos na makapangyarihan sa Lord, maraming salamat Panginoon Diyos. Sa tuwing muli Panginoon ay makapagbibig kami sa iyong gawain Panginoon Diyos o Lord, mga magbibig Panginoon, pagkalimutin silang pagpalay Panginoon, sa iyong pagkik na magkakapos sa salamat sa mga Jesus. Amen. Yes. Bigay tayo. Verse 25 hanggang 35, dito tayo kukuha ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Jeremiah 31 verse 25 up to 35. Sorry. Jeremiah 31 verse 25 and then tatalon tayo sa 31 up to 35. Okay? Sa mga nasa tahanan po, may hindi. Amen? Makisubaybay kayo sa amin. Okay, sino po nakakita na sa Jeremiah 31? Nakita niyo na po? Sa verse 25. And then, tatalon tayo sa 31 up to 35. Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan, Jeremias 31 sa kabanatang 25. Sabi dito, sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na tao at lahat ng mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Sa verse 31, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako ay nakikipagtipan ng panibago sa sambahayan ng Israel. At sa sambahayan ng Yuda, hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw ng aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking tipan sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng araw na iyon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Therefore, hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kauliulihan sa kanila hanggang sa katipan-tipalaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking patatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin. 35, ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw na sumisikap, na pinakaliwanag sa araw at ang mga ayos ng buwan at mga bituin, na pinakaliwanag sa gabi at nagpapakilo sa dagat, at umuhukom ang mga araw niyon, ang Panginoon ng mga po ang siyang kanyang pangalan. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Ay Diyos, mandalingin po at ay manalangin ng ilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa gabing ito. Salamat po muli na kami po ay makapag-aaral ng iyong salita. Ang aking dalangin dito din. Bigyan mo po kami ng handang puso, handang pakinggan. Kung na yung maliit na lingkod, bigyan mo po ako ng kapamalaan sa aking sarili. Wala po akong magagawa. I pray for anointing, Panginoon. Kaya ngayong gabi, anumang panukala ng kaaway, pang-aabala, pag-agaw sa iyong salita, pagbaliwala ay winawas in Jesus' name. Lord, bigyan mo po kami ng isang puso at handang puso ni Diyos. Ano yung pangaral nito? Sa pangalan ni Jesus Cristo, ang taga-Nazaret. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ang pagiging born again ay kamangha-mangha ng anak ng Diyos. Sapagkat kung hindi pa tayo born again, ewan ko lang karanasan nyo, nagbabasa rin ako ng Bible. Bata pa po ako, mahilig na po ako magbasa ng Bible. Yung mga comics, Bible, binabasa ko yung tuwan to ako patungkol kay David and Goliath. Amen. At katunayan, nung ako'y bata pa po, ako'y nagkaroon ng sakit. Ano po? Mayroon po doong Bible comics, binabasa ko yung patungkol kay David at Goliath. At ako po, habang ako'y may sakit, amen, ito po ay nagiging parang inspirasyon sa akin. Amen? Pero pagkatapos nun, basahin ko, bali wala na po sa akin yun.
Amen? Para sa akin, yung nabasa ko na Bible comics ay parang isang kwento ng comics na nagbibigay lang ng inspirasyon para ako'y magpatuloy at mahamon na mabuhay at umasa. Amen, mga anak ng Diyos. Ganun lang po yun. Amen. Pero kung ngayon ako'y born again ako, mga anak ng Diyos, amen, lalong dito ko naunawaan, napakahalaga pala ng pagiging born again. Sapagkat doon po sa pagiging born again, doon po naranasan ang tunay at kahulugan kung ano ba ang sinasabi ng Diyos o ng salita ng Diyos sa aking buong buhay. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Ngayong gabi may binasa po dito tayong banal na kasulatan. Amen? Ito po ay prophecy ni Jeremiah na darating ang oras, sabi dito. At salita ang Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, Jeremiah, ay gawa ng bagong tipan. Hindi na ito katulad ng unang tipan na ginawa niya nang alisin niya ang mga Israelita sa Ehipto at dalhin niya sa ilang at doon sa bundok. Amen. Si Moises ay gumawa ng tipan ng 10 utos na isinulat niya sa bato. Nang sabi po dito, hindi na ganoon, mga anak ng Diyos. Kundi itong tipan daw po ito isusulat niya sa puso ng mga tao ng kanyang bayan. Kaya ngayong gabi, ako naniniwala ito'y larawan ng isang pagiging anak ng Diyos o ipinanganak ng Diyos o yung tinatawag na bagong kapanganakan. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kaya gusto kong mangarap sa paksang ito, amen, ngayong gabi, a better covenant. Mas mabuting tipan. Sapagat yung unang tipan ng anak ng Diyos, ito'y may sumpa. Amen ba, mga anak ng Diyos? Sapagat doon sa unang tipan, na isinulat sa bato, ng matapyas sa bato, may nakaakibat itong tinatawag na sumpa. Nasabi ng Biblia, kung sino man ang lalabag sa mga utos na ito, ay patuhin hanggang mamatay. Ni kahit yung 10 utos, pag binasa mo, ito may kaakibat na sumpa. Amen? Pero sabi dito ng Biblia natin, binasa o salita ng Diyos ngayong gabi, yung bagong tipan na yan, amen, mga anak ng Diyos, hindi yan tipan na katulad ng dati. Amen? Kaya unang-unang katotohanan na titingnan natin, not letters, but by Spirit. Hindi po titik, kundi Espiritu ang tipan kong yan ng ating pong Panginoon. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hallelujah! Not by letters, but by Spirit. Hallelujah! Sapagkat bakit po, amen, mga anak ng Diyos, ito po ay mas mabuti kaysa doon sa unang tipan ng Diyos na titik. Mas mabuti. Amen, sapagkat ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 6, na sa amin naman ay nagpaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, dapat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Ang spiritual na ito na tipan ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Ito daw po ay nagbibigay ng buhay, subalit daw yung kung titik. Amen. Ito raw po ay pumapatay. Hallelujah. Kaya mas mabuti ang tipan ito na itinagkatipan sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, ang pagbabasa o pag-aaral ng Biblia, amen, hindi man kailanman naging daan yan para maging anak-anak ng Diyos. Sapagkat napakarami kong nagbabasa, nag-aaral ng Biblia, pero kailanman hindi sila naging anak ng Diyos. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos, amen, sabi ng Biblia, ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ipinanganak ka. Ibig sabihin, yung tipan ng Espiritu, yung spiritual na kapanganakan, ito yung naging daan para maging anak tayo ng Diyos. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Yung spiritual birth, mga anak ng Diyos, sa pamamagitan niya ng Espiritu Santo. Hindi sa pamamagitan ng mga titik. Hindi ka magiging anak ng Diyos dahil ikaw ay sa kulabong mo ang buong Biblia. Hindi po. Magiging anak ka ng Diyos, sabi ng Biblia, alam natin yan, sabi ni Jesus Christ, hallelujah, you must be born again. You must be born again, sabi doon. Paano raw? Hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi ng Espiritu. Kaya kamangha-mangha, kapatid ko sa Panginoon, ang pagiging born again, kaya yung tipan na yan, mas mabuti yan kaysa sa mga unang tipan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Amen? Kaya nga ang pag-born again, mga anak ng Diyos, yan po ay sabi nga, hindi isang basta nangyari lamang sa buhay ng tao dahil maliban po na ipanganak tayo ng Diyos, hindi yan mangyayari, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ano po ang sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, amen,
Ito yung dahilan kung bakit mayroong mga tao hindi maunawaan ang Biblia, hindi makilala kung sino si Jesucristo sa kanilang buhay. Iba ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, sapagkat sabi po ng Juan chapter 6 verse 44, and then tatalan tayo sa 65. Ang sabi po dito sa unang Juan chapter 6 verse 44, sabi dito, walang taong makakalapit sa akin maliban na ang amang nagsubo sa akin ay sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Tingnan niyo po. Yan yung dahilan kung bakit ang isang tao kahit siya po'y magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, pero sabi ng banal ng sulatan, hindi pa rin nila mapagkilala ang Panginoong Jesucristo. Parang larawan po ni Nicodemo sa John chapter 3, siya po ay pinuno ng Sanhedrin, isang pinuno na kung saan sila po'y biyasa sa kautusan, isa siyang abogado, amen, sa kautusan, pero hindi nila naunawaan ang sinabi ng Panginoon. Diba? Hallelujah. At sabagat ang sabi ng Panginoong Jesucristo ito, amen, walang taong makalalapit sa akin maliban na ang amang nagsubo sa akin sa kanyang magdala sa akin at siya'y ibabangon sa huling araw. Tingnan niyo, mali pang pahintulutan ng ating Ama sa langit. Ikaw ay dalahin ng Ama sa langit. Amen? Ibigay kay Jesucristo. Ipakilala sa inyo ng Ama sa langit kung sino si Jesucristo. Hindi raw yun mangyayari kung hindi papahintulutan ng Panginoon. Kaya nga mga anak ng Diyos, yung tipan na ito ngayon na ating binasa, ito'y mas mabuti kaysa sa unang tipan sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Amen? May gabi sabi ng Biblia, nakalapit tayo, nakilala natin si Jesucristo. Amen? Dahil doon sa tipan na yun. No, sabi ng tipan, ako'y gagawa ng bagong tipan. Wala nang magtuturo sa kanyang kapwa na halika, ipagpakikilala ko sa iyo. Ang daan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ako mismo ang magtuturo sa kanila. Amen? Hallelujah! Di ba kamangha-mangha ang nangyari sa ating buhay? Hallelujah na ikaw at ako ay pinagkalooban ng ganitong tipan ng ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng titig, kundi ng Espiritu. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong gabi mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, yang tayo po'y pinanganak sa espiritual. Hallelujah, lumakad tayo sa espiritual at kung tayo lumakad sa kautusan, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kautusan ng anak ng Diyos, ito po'y may sumpa. Kaya kung ano man ang ating ginagawa, dapat ito po ay ginagawa natin hindi dahil sa ito'y utos, kundi ito po ay ginagawa natin dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah! Mahirap mamuhay sa kautusan, mga anak ng Diyos. Kaya nga kung minsan nakakapagtaka, hallelujah, kung ang ating pong pagtingin sa paglilingkod sa Diyos dahil ito'y utos ng Diyos, nagkakamali tayo. Dahil kapag ito'y utos lang para sa atin, mapapagod tayo sa ating ginagawa. Amen? Hallelujah! Mapapagod ka, magsasawa ka. At ang kautusan na yan, pag yun ay pinamumuhay mo, yung kautusan na yan, darating ang oras, magiging pamatok yan sa iyo. At mabigat yan. Amen? Yung pamatok ng kautusan. At walang nakatupad niyan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ngayong paglilingkod natin sa Diyos, dapat ito hindi maging utos sa atin. Kundi ginagawa natin ang paglilingkod sa Diyos dahil, amen, ang Diyos ay umibig sa atin. At ang kautusan ito'y nauwi dahil sa pag-ibig natin kay Jesucristo dahil siya ang unang umibig sa atin. Kaya magbilang mga mananampalataya. Sabi ng Biblia, amen, hallelujah, Galatia, sabi ng hallelujah, ng Galatia chapter 5. Amen. Tingnan natin ito, sabi ng Galatia chapter 5. Okay, sabi po dito sa Galatia chapter 5, amen, hallelujah, sa verse 25. Kung tayo ay nangabuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Amen, tingnan niyo po. Hallelujah, walk in the Spirit. Amen, hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo lalakad sa pamamagitan ng Espiritual, hallelujah, mapapagod tayo mga anak ng Diyos. Dahil ang katotohanan, ang kautusan, ito po ay nakakapagod at wala pong nakatutupad dito. Amen? Hallelujah. Kaya nga dito sabi ng Panginoon, dito sa ating binasang kasulatan sa Jeremiah 31, mapapansin po natin, ang sabi dito ng Panginoon, hallelujah, ako darating ang oras, sabi sa 31:25, sabi dito, ako ay magbibigay ng kagalakan. Amen? Tingnan niyo po.
Hallelujah. Aking bibigyan ng kasiyahan ang pagod na tao at lahat ng mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Kaya nga kung tayo po, amen, hallelujah, hallelujah, ang tipan na ito hindi isang titik sa atin, kundi ito espiritu ng anak ng Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi na kong sabihin sa iyo, ang dala ng espiritual na kapanganakan ng anak ng Diyos ay kagalakan, kasiyahan. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, yung pagdapo sa gawain ng Panginoon, amen, dapat nagdadala sa atin ng kasiyahan, ng kasiglahan. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hindi yan pabigat sa atin. Hindi yan nakakapagod dapat sa atin. Ito dapat ay nagiging parang kasiyahan po natin dahil ito ginagawa natin sa Panginoon dahil may espiritu tayo ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dapat maging masaya tayo. Masaya pag bumarap ko sa gawain ng Panginoon. Walang ma-recall kung saan hindi matandaan. Deuteronomy 28 yata yun. Basahin natin kung bakit kailangan natin maging masaya sa paglilingkod sa Diyos. Jeremiah 28 verse 47. Basahin natin. So, idagdag ko na lang. Nadagdag kong nagrema lang sa akin. Sa verse 47, yung basahin ko natin ito, sabi, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos nang may kagalakan, tingnan niyo po, at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng bagay, at maglilingkod ka sa iyong kaaway na susubuin ng Panginoon laban sa iyo, may gutom at uhaw at taubaran at kukulangan sa lahat ng bagay, at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg, hanggang sa maibuwal kanya. Tingnan mo, napakalaga na naglilingkod tayo sa Diyos ng masaya, na may kagalakan sa ating mga puso. Amen, mga anak ng Diyos ngayong gabi. Sapagkat kapag hindi ka naging masaya at walang kagalakan ng ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, susubuin ng Panginoon ang kaaway laban sa iyo. Tingnan niyo po, pag naglilingkod tayo sa Diyos, dapat tayo po'y walang nakulangan. Amen? Sabi ni dahil si Kristo ang nagpupuno sa atin. Pero bakit mayroon tayong tinatawag na kalungkutan at mga pangangailangan? At parang hindi tayo napupunan, hindi tayo nagiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Marahil ngayong gabi, amen, at sabi ng Biblia, hallelujah, yung mga binigay sa atin ng Diyos, yung kasaganaan ng lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi tayo nagiging masaya. Sometimes kasi, ano tayo, sabi nga, nahahawa tayo sa takbo ng sanlibutan. Amen? Nahawa tayo sa takbo ng sanlibutan. Amen? Yung takbo ng sanlibutan ngayon, sabi ng Biblia, amen, hallelujah, mahilig ang tao sa kalayawan. Hallelujah, pero hindi, sabi nga, mahilig sa kalayawan, pero pagdating sa mga gawain ng Diyos, amen, hallelujah, wala silang gana sa gawain ng Panginoon, pero sa mga bagay ng kalayawan, mahilig sila doon. Amen, hallelujah. Pero, nais kong puntusin kasi dito, kung tayo po ay ipinanganak na muli, nasa atin yung bagong tipan ng Panginoon na sabi ng Biblia, isusulat sa ating mga puso ang mga kautulan at kautusan ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, bibigyan niya ng kasayahan tayo. Amen. Ng kagalakan tayo, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya hindi tama at isang mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon ay gagapusin siya ng tinatawag na kalungkutan sa kanyang buhay. Hindi tama. Dahil sabi ng Biblia, mayroong tipan ang Diyos. Una, kung may espiritu tayo ng Diyos, sabi ng Biblia, yung fruit of the Spirit, pag binaybay mo, ano ang ibig sabihin doon? Meron doon. Yung bunga ng Espiritu Santo ay kagalakan. Amen. Isa yun sa mga fruit of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Kagalakan, mga anak ng Diyos. So, bakit tayo ay parang kulang? At nakakatakot, sabi ng Biblia, kung hindi tayo magiging masaya sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, susubuin ng Diyos ang kanyang kaaway. Huhubaran niya tayo, hihiyain niya tayo ng kaaway, lalagyan niya tayo ng pamato. Amen? Hallelujah! Yan din yung dahilan kapag binasa mo si Jeremiah, binaybay mo, nang habang si Jeremiah ay nagmumuni-munit na lulungkot sa ating ng Panginoon sa kanya, hindi ko na lang ma-recall, pero pag binasa mo, sabi po doon ng Panginoon kay Jeremiah, huwag kang manglupay-pay sa harap ng mga tao. Dahil kapag nanlupay-pay ka, panglulupay-payin kita. Amen? Hallelujah! Mga anak ng Diyos. Yun ay nabasa ko, kaya sabi ko, grabe pala ang Panginoon. Ang gusto talaga ng Panginoon, kahit tayo may mga problema. Amen?
Hallelujah! Kaya mas mabuti ang bagong tipan na ito ng Panginoon. Kaya nga ang pamagat nito, mas mabuti ang tipan, ang bagong tipan na ito ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, ang bagong tipan na ito, mga anak ng Diyos, hindi po sa pamamagitan ng titik. Dahil yung titik po, sabi ng 2 Corinthians, ito po ay pumapatay. Amen? Subalit yung spiritual, sabi niya yung espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, mas mabuti na nasa atin ang bagong tipan na ito sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah! So yan yung unang-unang katotohanan ngayong gabi. Amen? Pangalawa na pag-usapan po natin. Hallelujah! Not by men, but by God. Amen? Hallelujah! Diyos ang nagtuturo at hindi po mga tao. Grabe mga anak ng Diyos ang pagiging born again. Amen? Kakaiba, kamangha-mangha. Ang pagiging born again, ang sabi dito sa ating binasa yung New Covenant nito. Amen? Ang sabi niya, ako ang magtuturo at hindi ang mga tao. Hallelujah! Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang pinanganak ng Diyos, kamangha-mangha. Dahil ang pinanganak ng Diyos, amen? Hallelujah! Ang sabi dito ay may patnubay ng Espiritu Santo. Amen? Kaya pansinin niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, hindi po ang bagong tipan na ito katulad ng, sabi nga, ang bagong tipan na ito hindi tulad ng mga titik o kautosahan na ibinigay kay Moises na nasisira. Na si Moises ang ibigay ang 10 utos. Amen? Nakita ni Moises yung mga Israelita sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang ginawa ni Moises, itinapon niya, binasag niya yung tipan. Nagalit siya. Amen? Nasira, mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang titik o ang kautosan kapag namuhay ka doon, nasisira yan. Masusuway mo yan, mga anak ng Diyos. Amen? Pero, amen, yung bagong tipan na ipinagkamitan ng Panginoon sa atin, amen, mga anak ng Diyos, dahil ito'y spiritual, amen, ang bagong tipan na yan ay galing sa ating Panginoong Jesucristo na ibinigay naman sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na yung Espiritu Santo na yan, yung Espiritu ng Santo, yung kautusan ng Espiritu, mga anak ng Diyos, yan yung pumapatnubay sa atin. At ang pinakamabuti, mga anak ng Diyos, ang pinakamaganda, dahil hindi po tao ang nagtuturo niyan, Diyos ang naglalagay niyan, Diyos ang nagtuturo niyan. Ano po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 14? Sapagkat lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang katunayan ng pagiging anak ng Diyos, hindi ka kabilang sa isang tinatawag na grupo. Amen? Ang katunayan na ikaw ay isang anak ng Diyos, sabi ng Biblia, you are led by the Holy Spirit. May impluensya, pinangungunahan ka ng Espiritu Santo. Sabi ng Biblia, yan ang katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Grabe mga kapatid ko sa Panginoon. Ang isa sa halimbawa niyan ay sa Mateo chapter 16 verse 15 to 17. At kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, at sumagot si Jesus at kanyang sinabi, mapalad ka Simon Barna, sapagkat hindi pinayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Tingnan niyo po. Hallelujah! Sabi dito si Simon Pedro, amen? Hallelujah! Ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus ay tao lang. Propeta lang. Si Elias daw, si Jeremiah daw, sabi ng mga tao. Amen? Pero sabi ng Panginoon, ikaw, Simon Baronas, anong pagpapakilala mo sa akin? Sabi ng Pedro, ikaw po ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Sabi Simon, napakapalad mo. Malibang ang aking Ama sa langit ang magpakilala niya sa iyo. Magturo sa iyo. Amen? Ang Ama sa langit ang nagtuturo. Amen? Kaya yan yung kamangha-mangha mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat makagod, maglingkod sa Diyos, magpagamit ng buhay sa Panginoon. Sabi sapagkat sabi ng Biblia, ang pagtawag ng Diyos, o sabi nga may nakapagsabi, ang pagtawag ng Diyos ay pagsasangkap din sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya hindi nga tayo dapat magpagamit ng buhay sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat sabi nga, God's calling is God equipping. I-equip ang kanyang Diyos.
Hallelujah! Ganyan sabi ng Panginoon, darating ang oras, dadaling kayo sa mga sinagoga, kayo ay ang kasi papatayin. Dadakpa, pagdating doon, huwag niyong isipin kung ano yung inyong sasabihin, sapagkat ang Espiritu Santo ang maggagabay at sasabihin sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga, pag nag-share ka ng Word of God, ma-amaze ka. Saan galing yung itinuro mo? Saan galing yung sinabi mo samantalang mismo sa iyong sarili, hindi mo ito alam. Amen? Pero magtataka ka, may lumalabas sa iyo na salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Paano malalaman? Sapagkat kapag nagsalita ang isang taong may patnubay ng Espiritu Santo, ang Diyos ang nagtuturo, ang taong kinakausap na babago. Amen? Ang kanyang buhay. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Yan yung pinangunahan ng Espiritu Santo. Mga kapatid ko, kaya sabi ng Biblia, hindi tao ang nagtuturo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kahit mag-aral ka sa Bible School, mag-aral lang ako sa Bible School, magpakadalubhasa, pero magugulat ka, maraming alam silang salita ng Diyos, pero magugulat ka, walang transformation yung kanilang mga buhay. Amen? Walang pagbabago. Walang nagaganap na tunay na pagbabago, na bago lang ang kanilang paniniwala. Amen? Pero yung kanilang buhay ay hindi mismo na bago ng alam ng Diyos. Kaya yun nga ang kagulat-gulat sa pagkasabi ng Biblia, mas mabuti. Amen? Ang bagong tipan na ito ng Panginoon dahil Diyos ang magtuturo, hindi ang mga tao. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ngayong gabi, hallelujah mga anak ng Diyos, hallelujah! Kaya lagi nating nasain, hingin natin na lagi tayo turuan ng Diyos sa ating buhay. Na Diyos ang gumabay at magturo sa ating mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil maliban, kaya nasabi ko, malibang ang Diyos ang kumilos, kumipo sa ating mga buhay, wala po tayong magagawa. Amen? Ang lagi ko lang tinatandaan, sabi sa akin ng aming pastor, kasi meron akong pagdatanay, Pastor po, bakit ganun po? Mga mananampalataya, madalang dumalo, madalang mag-pray, sabi ko sa amin ni Pastor Moy, Brother Ray, hindi naman tayo ang nag-uutos sa kanila, ang Diyos. Ngayon, kung hindi sila dumadalo, wala tayong magagawa kasi Diyos ang kakausap sa kanila, hindi tayo. Nagtuturo lang tayo. Malibang ang Diyos ang kumilos sa kanilang mga buhay. Kaya doon sa akin, kapag may ministry ko, lagi ko sinasabi, pinakausap ko kasama ko, malibang ang Diyos ang gumawa sa kanilang buhay, hindi yan mababago yung mga yun. Amen? Malibang ang Diyos ang kumausap sa kanila, wala tayong magagawa. Kaya tayo sabi ko, magpatuloy lang tayo, pag-pray natin sila. Kasi hindi natin trabaho ang magbago ng buhay ng tao. Amen. Ang trabaho lang natin ay magtanim. Amen. At magdilig. Amen ba mga anak ng Diyos? Hindi tayo ang nagpapatubo. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Sabi ni Apostol Pablo, dahil may contention sa aklat ng Corinto, sabi nung isa, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo. Sabi ni Pablo, ito ay sabi sa inyo, di ba tayo dapat ay kay Kristo? Dapat pa, yung nagtanim at saka nagdilig ay isa. Sila ay parehas tatanggap. Pero ang nagpapatubo ay walang iba, ang Panginoon. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin dito, amen, tayo ginagamit lang ng Diyos. Ang ating buhay ay pwede lang gamitin ng Diyos, pero hindi tayo ang magbabago ng buhay ng tao. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat malungkot kung walang naliligtas. Amen? Ginawa lang natin yung trabaho natin. Huwag tayong malungkot kung yung siniran mo hindi naniniwala sa iyo. Huwag kang malungkot. Amen? Ang mahalaga yung inabot mo sa kanya na sabi ni Apostol Pablo, amen, wala na akong ipagsusulit sa bayang ito. Amen? Ipinahayag ko na sa kanila ang krus. Ipinahayag ko na si Jesucristo ang daan ng kaligtasan. Sinabi ko na sila magbalik loob, pero ayaw nila, sabi ni Apostol Pablo. Amen? Hallelujah! Ganun din tayo mga anak ng Diyos, kaya may di tayo. Meron kasi tayong mga tinatawag na minsan bagay, na-over naman tayo. Para bang tayo ang nagbabago ng buhay ng tao, pag tayo nag-share, kasi hindi naniwala sa atin. Galit na galit tayo, lungkot na lungkot tayo. Hallelujah! Makalaya ko tayo doon. Amen po mga anak ng Diyos. Ang alam ko lang, pag ako'y nangaral ng salita ng Diyos, masaya ako. At pagkatapos kong mangaral, wala akong makita ng bunga, wala akong magagawa. Amen? Basta katwiran ko, ipinangaral ko ang salita ng Diyos. Ngayon kung may tumanggap at may maligtas, salamat sa Panginoon na gamit ang aming buwan. And still, kung may pangaral mo ang salita ng Diyos, nagamit na pa rin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi tao ang nagtuturo sa bagong tipan na ito ng Panginoon.
kundi ang Diyos mismo. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong gabi, makalaya tayo. Kasi ito yung minsan nagiging kalungkutan sa atin. Hallelujah! Panginoon, sabi mo, ililigtas mo ang aking mga mahal sa buhay, mga kakilala, mga kaibigan sa akin. Yes naman! Amen? Hallelujah! Pero kailangan natin ang Diyos na kumili sa kanilang buhay. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong gabi, hallelujah, ulitin ko, napakabuti ng bagong tipan na ito ng Panginoon sa atin sapagkat Diyos ang magtuturo sa atin, hindi ang tao. Kaya kung Diyos ang magtuturo, ibig sabihin, hindi tayo maliligaw. Amen? Hindi ko maililigaw pag Diyos ang nagtuturo sa iyo. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang kagandahan, amen, sa katunayan, kapag Diyos ang nagtuturo sa iyo, amen, habang binabasa ko yung Romans chapter 8 verse 1 hanggang pababa, kung pinag-uusapan na doon ang pinakausap, ang tinuturo na doon, Apostol Pablo ay patungkol sa Espiritu Santo. Ang gandang basahin, itong gandang basahin ng Romans chapter 8, doon mo makikita, amen, ikaw pala'y anak ng Diyos dahil sa Espiritu Santo. Amen, ikaw ay anak ng Diyos. Kapag walang Espiritu Santo ka, sabi ng Biblia, hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya sabi ko, grabe, dito pa lang sa talatang ito, pwede mo nang panlaban ng mga debate pag mahilig ka sa debate. Doon pa lang sa Espiritu Santo, malalaman na kung sino talaga ang tunay. Amen, di ba? At kung sino talaga ang Iglesia ni Cristo. Amen? Hallelujah! Doon pa lang, sa Romans chapter 8, malalaman mo na. Doon pa lang, mamamano ka lang sa buo. Grabe ang ginagawa ng Espiritu Santo. Amen? At hindi yan makikita ng iba dahil spiritual yan. Dahil sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, verse 8, yung spiritual ay nakikipaglaban sa laman. Kaya sabi doon, kung ikaw ay nasa Espiritu, dapat napapatay mo ang laman, nagagapi mo ang laman. Amen? Sapagkat ang mga taong nasa laman, nakikipag-alit sa Diyos. Amen? Sabi doon, yung taong nasa laman, nakikipag-alit sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya mga napakaganda, napakabuti nang sinabi ito ni Jeremiah na ito yung bagong tipan. Kaya nga kanina sabi ko, mas mabuti ang bagong tipan na ito. Amen, mga anak. Hindi ko tinutukoy dito yung New Testament sa Bible. Ang tinutukoy ko, yung covenant na bago ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah! Kapatid ko sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, tatapusin natin ito, sealed by God, not by men. Amen? Tinatakan ito ng Diyos at hindi ang tao ang nagtatak na ito. Nakapaligtad naman sa ating panahon. Amen? Hallelujah! Kung minsan yung mga tatak-tatak na yan, sabi ko nga, pag minsan nakakaano din baga, nakaka-irritable din baga. No? Minsan kasi, imbis na masakay ka ng tricycle, nakita mo may tatak. Ganito, di ba? Ay, kapatid ko, medyo naglalagay ng ganyan mga tatak na para bagang sinasabi, hindi nyo na kami kayang lapitan dahil may tatak na kami. May nag-aari na sa amin. Pero sabi ko naman, wow, salamat sa Diyos. Yung tatak na ito ng Diyos ay hindi nakikita ng tao. Ito'y tinatakan sa aming mga puso. Amen? Nasabi po ng Biblia sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14 na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan ng Kanya rin naman. Mula nang kayo ay magsampalataya, kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Amen? Sealed by the Holy Spirit na ipinangako na siyang matotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos ay kapagpupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo po. Ang bagong tipan na ito, mga anak ng Diyos, sinilyohan ito ng Espiritu Santo, nakasilyag ito sa puso ng mga taong sumasampalatayang totoo sa ating pong Panginoon. Ba't ko ito binibigyan ng diin na sealed by the Holy Spirit na napakalaga sapagkat mga anak ng Diyos, napakalaga po na sinilyohan tayo ng Espiritu Santo. Bakit po? Sapagkat ang benepisyo niyan, makikita natin, sabi ng Biblia, unang-una doon sa Jeremiah 31, verse 35, sabi, narito, kinalilimutan ko na ang lahat ng kanilang kasalanan at kasamaan. Yes! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, wala nang guilt tayo. Nilinis na tayo ng Diyos. Sabi ng Hebrews 10:17, sapagkat aking patatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Ang mga sinilyo ng Espiritu Santo, amen, ay nilinis na ng Diyos. Hallelujah! Wala na yung karumihan sa isipan.
Yung mga dati nating pagkatao, dati nating buhay, binabalik ng kaaway, wala na yan. Alam mo mga anak ng Diyos, yung Hebrew 10:17 na yan, nang mabasa ko yan, amen, may ginawa ang Diyos sa aking buhay, pinalaya ako ng Diyos mula sa tinatawag na karumihan ng isipan. Kasi noong araw na hindi ko pa kilala si Yesu Cristo bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay at wala rin namang Espiritu Santo sa aking puso, amen, punong-puno ng karumihan ng aking isipan dahil sa una kong buhay. Namulat ako sa maruming paraan ng pamumuhay. Hindi ko nababaybayin, basta marumi. Ay nabi kayong pinakamarumi, yun ang maruming-marumi. Amen? Ito ang aking pinamuhay. Pero nung mabasa ko ang Hebrew 10:17, sabi ng Biblia, pinalimutan na pala ng Diyos. Nilinis na pala ako ng Diyos. Amen? Sometimes kasi ito yung nagpapalungkot sa atin bilang mananampalataya. Yung mga dati nating buhay muling ibinabato ng mga basura sa ating isipan. Amen? Pero nais kong sabihin sa iyo, ngayong gabi, ikaw ay sinilyo na, tinatakanan ng Espiritu Santo, kinalimutan na ng Diyos ang iyong lahat ng mga kasalanan at kasamaan, hindi na ito inaalala ng Diyos. Kung ito hindi na inaalala, kinalimutan ng Diyos, tayo naman kalimutan na natin ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya sabi ni David sa awit 32 verse 1, mapalad siyang pinatawad sa pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Sabi ni David. Awit 32 verse 1, napakagandang talata para sa iyo at para sa akin. Na dahil tayo ay nasa kadiliman ang buhay, nilipat ng Diyos sa kaliwanagan. Sabi ng Biblia, tinakpan na ang lahat ng ating mga kasalanan. Sinong nagtakip nun? Ang Diyos, si Yesu Cristo dahil sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. And then, para ito yung mapatunayan, sabi doon, tinatakan ito ng Espiritu Santo simula ng tayo sumampalataya sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya ngayon gabi, ang conclusion, amen, pagtatapos, hallelujah, pagyamanin natin sa ating mga puso ang bagong tipan, ang Espiritu Santo sa ating pong buhay. Amen? Pagyamanin, ingatan natin. Nasabi ng 1 Thessalonians 5:19, huwag natin paghatiin ang Espiritu Santo. Hallelujah. Nasabi ng 1 Thessalonians 5:19, do not grieve the Holy Spirit. Kaya ano daw ang gagawin natin, mga anak ng Diyos? Layuan na natin ang mga bagay na makapapalungkot. Amen? Sa Espiritu Santo na mayroon sa ating pong buhay. Amen? Sapagkat ang Diyos ay may mas mabuting tipan na inilagay sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Ipo po natin ang ating mga ulo. Habang nakapigit po ang ating mga mata, bigyan po natin ng galang. Amen. Ang Espiritu Santo ngayong gabi, pinakausap po tayo. Hallelujah. 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 Ngayong gabi ako nangaral sa pangsang a better covenant. Amen. Mas mabuting tipan. Amen. Hallelujah. Ang unang tipan. Amen. Ito po ay mayroong sumpa. Amen. Hallelujah. Subalit, amen, ngayong gabi, sabi ni Jeremiah, ang Diyos ay nagsalita. Magawa siya ng bagong tipan. Ang tipan na ito ay hindi katulad ng tipan na ibinigay niya sa mga Israel nang sila'y umalis sa lupain ng Egipto. Sapagat ang tipan na ito ay nasira. Subalit ang kautusan ng tipan ng Espiritu na nasa atin ngayon, ang bagong tipan na ito ngayon, ang Espiritu Santo na nagselyo sa atin bilang sa tunay na mananampalataya at anak ng Diyos ngayon. Kaya ngayong gabi, hallelujah, hallelujah. Tayo ay mga anak ng Diyos, sabi ng Espiritu Santo at ng Espiritu Santo kung nagbibigay ng katotohanan ngayong gabi. Kaya ngayong gabi kung gawin, amen, hallelujah, pinakausap ka ng Panginoon. Hallelujah, marahil sa paglilingkod natin, amen, hallelujah. Nakadarama din tayo ng mga tinatawag ng kahinaan, kakulangan. Amen. Bahagi yan, kapatid ko sa Panginoon. Pero dito magiging dahilan para tayo patuloy na parang nagagapos ng kalungkutan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sapagkat, amen, napakapalad natin. Tayo'y pinagnan ng bagong tipan na ito ng ating Panginoon. Naging kabahagi tayo sa covenant na ito ng ating Panginoon. Napakapalad mga naman. Doon pa lamang,
ay pwede nang magbigay ito sa atin ng kasiyahan, ng kagalakan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, hallelujah, hindi ko alam. Amen. Kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kalungkutan. Amen. Hindi ko alam kung sino ang may gawa niya. Pero alam ko, mayroong pwedeng magbigay at mag-alis sa iyo. Sa bagay na yan, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. At ang Espiritu Santo ay available, mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ulitin ko ang sabi ng Jeremiah. Amen. Hallelujah. At ako'y gagawa ng bagong tipan sa kanila. Amen. Hallelujah. Ang bagong tipan na ito ay aking isusulat sa kanilang mga puso. Susulat ko sa kanila ang mga kautusan ng Diyos, ang mga kahatulan. At ilalagay ko sa kanilang puso ang Espiritu ng Diyos o ang Espiritu Santo. Kaya may hindi. Hallelujah. Napakapalad mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya kung ikaw yan may gabi, pwede mong bilhin muli sa Panginoon na o Diyos. Sabihin mo sa Diyos, sasama ka muli. Manahan ang Espiritu sa iyo. Mapuno ka muli ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. 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 Marahil ang kaaway, binabato ka ngayon ng sari-sari. Mga gawa na lang ng katihiman. At ibinabalik ng kaaway ang dating uri ng buhay mo. Ngayong gabi na sabihin sa iyo. Hallelujah. May habag ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Pwede mong hingin ulit sa Diyos. Hallelujah. Nalinisin ang iyong puso upang makapanahan ulit ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. At tinatawagan ko si Brother Lester upang tayo samahan sa panalangin na baka nanalangin pa rin sa Panginoon. Hallelujah. 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 Habang inaawit ang awiting ito, hallelujah, come Holy Spirit, hallelujah, habang inaawit ang awiting ito, manalangin pa rin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, napakahalaga po ng Espiritu Santo na ito'y makasilyo sa ating mga puso, mga anak. Sa ating kapanahunan ngayon, amen, maraming bumabaliwala sa Espiritu Santo. Hallelujah, na para bang ang Espiritu Santo ay tinatrato lamang isang pangkaraniwang bagay. Isang pangkaraniwang kapangyarihan lamang ang Espiritu Santo. Pero guys, ano sabihin sa iyo ay kung walang Espiritu Santo, walang bagong kapanganakan, walang kaligtasan. Amen. Hallelujah. Kung walang Espiritu Santo, hindi natin makakayanan. Amen. Malalampasan ang mga dinadaanan natin sa atin. Napakahalaga ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang naging daan upang sumanap ang iglesia ng ating Panginoon. Ang Espiritu Santo rin ang naging daan upang tayo ipanganak. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, amen. Hallelujah. Yung sinasabi niya ni Jeremiah, para sa iyo at para sa akin yan, na tinagnan ng salita ng Diyos nito. Kaya ngayong gabi, amen. Hallelujah. Kumawala tayo mula sa tinatawag na kalungkutan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kumawala tayo mula sa mga kasinungalingan ng kaaway sapagkat mayroong Espiritu Santo na nagbibigay ng kagalakan sa atin. O Rababasyan, Dedidisyan, Dorabakaya, Melabasyan, I pray, O God, Lord, ang mga kapilan sa iglesia, ang mga nanghihina ng lulupay pa rin malakasin. Punuin mo po sila ng iyong banal na Espiritu. Oh, I pray, Spirit of God, I pray. Fill this place, hallelujah, fill the soul, I pray. Oh, Rababasyan, Darabakate, Kate, Oh, Rababasyan, Dedidisyan, Darabakaya, Yes, hallelujah. Kung tayo po'y tapos ng manalangin, pwede po tayo tumayo. Sabayan po natin ang amin ito. Hallelujah. Yes, hallelujah. Come, Holy Spirit, Lord, I press on me. Isang pa nga, Holy Spirit, for the last time. Hallelujah. Come, Holy Spirit, Lord, I press on me. Fill me with your power. Silence
hallelujah. Glorify you, magnify your mighty holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashandiriya. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin, magakilang Diyos na makapangyarihan sa salamat po sa banal ng Espiritu, Panginoon. Salamat po Diyos sa kaloob mo ito sa aming pong mga buhay. Tunay nga o Diyos, sa aming mga sarili, wala po kaming magagawa. Marami po kaming mga kahinaan at kakulangan ng Diyos. Kailangan po namin ang banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. O Diyos, ang mga pakilan sa iglesia mo. Habang hinihintay po namin ang napipintong pagbabalik mo, dahil po kami naglilingkod sa iyo, ginagawa ang kalooban. Kaya ang dalangin ko Diyos, patuloy mo kami patnubayan ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, katulad ng panalangin ng iyong lingkod na si David, huwag mo kong bawiin sa amin ang iyong Santo Espiritu. Lord, I pray. Panginoon, pagpalain mo po Diyos ang mga anak mo ito ngayong gabi. Sa aming pansamantalang pagkakaiwa-iwala,